President Marcos calls on concerned agencies to ramp up efforts against online sexual abuse and exploitation of children. Marcos ordered the Interior Department and National Police to intensify the monitoring of cases here and abroad. The president also wants to enhance the collaboration with the private sector for awareness campaign in schools and communities. A 2022 study showed that 20% of internet-using Filipino children aged 12 to 17 were victimized by sexual abuse and exploitation. He ordered the DOJ and the PNP to come down on perpetrators with the full weight of the law and directed the DSWD and other agencies to streamline and improve the process of investigation. Let's talk more about that directive from the President. We have with us Jerly Villanda, Child Protection Manager of Save the Children Philippines, live via Zoom. Ano po ba ang reaksyon niyo po muna dito, no? Sa hanay po ng Save the Children, dito po sa directive mismo ni Pangulong Bongbong Marcos regarding nga po dito sa pag-intensify ng efforts ng gobyerno against online sexual abuse among the children? Opo. Kami po ay recommend, no? Save the Children commend the President's call for the government to intensify, no, its effort against online sexual abuse or exploitation of children. So kami po sa Save the Children Philippines ay nakikiisa sa Pangulo sa panawagan na ito. At kami rin po ay natutuwa, no, na ang mismong Pangulo natin ang kumikilala na ito ay isang problema ng ating mga bata na kailangang pagtuunan ng pansin, lalo na po ngayon sa panahon na patuloy na lumalaganap ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata at exploitation sa kanila sa online world. So, kaya po, we really laud the President for having a strong directive sa ating gobyerno para sa usaping ito. Yeah, based on sa directive niya, parang it's going after being very aggressive in going after actual perpetrators. But what else can the government do to prevent from this abuse from happening? Kasi you're going after already yung mga abusers but is there a way also na to prevent this na para hindi na mangyari sa mga bata at hindi na ma-experience yung trauma? Yes po. So aside from law enforcement na mahalaga para panagutin yung mga gumagawa ng mga pag-exploit sa mga bata, napakahalaga din po talaga ng prevention gaya ng sinabi ninyo. At dapat na ito ay nag-uumpisa sa mga pamilya at komunidad. Kaya po sana ang ating gobyerno din ay palakasin yung kanilang investment pagdating sa pagpapaalam, no, sa mga pamilya at komunidad sa mga masasamang dulot ng online child sexual abuse and exploitation at sa tamang paggamit po ng internet. So sana po ay nabibigyan din ito ng investment ng ating gobyerno. Ganun din po yung sa mga bata, no? Ang mga bata din dapat alam nila yung safe na paggamit ng internet at kanila din pong nai-report, no, kung sila ay nakakaramdam ng hindi sila safe at merong mga gumagamit sa kanila or naghihikayat sa kanila na maging bahagi ng krimen na ito. So yun po ay isa sa mga prevention measures na pwedeng gawin ng ating gobyerno. Oo. Ganun din po, yes po ma'am. Do you think po ba na kailangan natin ng iba pang mga batas para dito o enough na yung batas that we have right now, enforcement na lang yung kailangan? And do you think that yung increase po ng online sexual abuse among children ay dahil din po sa mga weak investigations? Sa katunayan, noong 2022 ay naipasa ng Pilipinas yung Republic Act 11930. So ito yung batas, no, na nagpapataw ng parusa sa mga lumalabag, no, o nagsasagawa ng online sexual abuse
or exploitation of children. So, noong 2022, naipasa natin ang batas na ito. At isa tayo sa mga nangungunang bansa na nagsabatas against OSAIC. At noong nakaraang taon, binuo naman ito yung implementing rules and regulation na napaka-extensive po ng ating batas. Sa katunayan, lahat ng gobyerno lahat ng ahensya ng ating gobyerno ay binibigyan ng responsibilidad para sama-sama yung interventions, programs, and investments para talaga tuluyan itong matugunan. No? Right. Kasama dito ang national government, local government, ang private sector, yung mga internet service providers, at kasama din yung pakikipag-ugnayan sa international counterparts natin. Kasi nga ito ay tinuturing na borderless crime. So, kaya kailangan yung pakikipag-ugnayan sa kanila ay matatag din, no? So, yun nga. So, tama talaga yung panawagan ng ating Pangulo na maging holistic yung approach ng ating bansa para masugpo ang kasong ito. Nako, this is a longer conversation, but we have no more time. Hopefully, we can talk to you again, Jerly, no? Thank you very much, Jerly Villanada, Child Protection Manager of Save the Children Philippines. Maraming salamat din sa iyo.